Good morning mga kapatid. Welcome sa ating prayer and counseling. Mamaya po ay after sa God's Word, during God's Word, ay mamaya ay mag-pray po tayo and kung sino nung pa-counsel, pwede rin po. Ngayon, nandito po tayo sa panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang sabi po dito sa Luke 1:16, He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. Hallelujah, glory to God po. Ang Lord ang magpala sa kanyang salita. At pag-aaralan po natin mga kapatid, preparation and you position for God's purpose mga kapatid. Ang tatalakayin po natin dito, it's about sa buhay ni John the Baptist. Ang father po ni John the Baptist ay si Zacharias and ang mother niya ay si Elizabeth, mga kapatid. Si John the Baptist ay nasa sanampupunan pa lang siya ng kanyang magulang ay mayroon na siyang katawagan mga kapatid. Dahil itong kanyang tatay ay isang pari, no? Pagka magkaroon sila ng duty doon ay nagbubunutan ng pangalan, no? At kung si Zacarias ay nabunot ang pangalan ay nandoon siya sa templo at nagpakita po sa kanya si Angel Gabriel na ang kanyang asawa na si Elizabeth ay magkakaroon ng anak, no? At tatawagin itong John, mga kapatid. Dahil ito si Elizabeth ay matagal na gusto magkaroon ng anak, no? Dahil doon kapag baog ka, no, sa mga panahon na yon ay parang ang buhay mo ay malayo sa Diyos or parang may curse, no? Kaya lagi silang pumupunta sa templo. Kadalasan ganyan na ginagawa ng mga taga-Israel o mga Israelita noon. Ngayon mga kapatid, itong buhay ni John, nasa sinapupunan pa lang siya ng kanyang ina, ay piniprepare na siya ng ating Panginoon. John's preparation was intentionally directed, connected to his calling, mga kapatid. No? Katulad din sa atin, no, nga, ang ating buhay, hindi man natin alam kung ano talaga ang purpose ng Lord, pero isipin mo mga kapatid, bakit ikaw ipinanganak sa mundong ito. Hindi pa po nagkakilala ang mga magulang mo, nasa sinampupunan ka pa lang ng iyong ina, ay may purpose na si Lord sa buhay mo. Meron siyang gagawin, no? Sa henerasyon na ito. Similarly, understanding our purpose is critical for preparing to fulfill God's mission in our generation. So mga kapatid, sabi sa scriptures, no, sa Isaiah 43:7, no, declares we are from His glory, no. Tayo ay nilikha, no, para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, mga kapatid. Ang sabi sa 1 Corinthians 20:31, calls us to glorify Him in all we do. So tayo ay tinawag para mag-glorify sa pangalan ng ating mga Panginoon, mga kapatid. So may tanong lang po ako dito, how can you understand your ultimate purpose? To glorify God. Naunawaan ba, paano mo ba naunawaan ang ang purpose ng Panginoon sa buhay mo? Kung ito man ay maliit lang na ginagawa mo ngayon, no? Kung ikaw may ma-influensya, kung ikaw man ay maliit lang yung hindi ka naman gano'n kakilala, pero paano ka ba excited sa paggawa ng pinapagawa ng Lord sa buhay mo mga kapatid? Kasi ang dating mga nasa Biblia, no, mga karakter sa Bible, ay meron silang ginagawa na preparasyon sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sabi sa Leviticus chapter 10 verse 9, then the Lord said to Aaron, you and your sons are not to drink wine or other fermented drink whenever you go into the tent of meeting or you will die. So, meron silang gagawin, no? Hindi daw sila iinom ng wine, no? Before magkaroon ng meeting, no? Or before mamatay. This is a lasting ordinance for the generations to come. So, yun ang kanilang ordinansa. So, may mga barangay din yan, may mga ordinance system no, sa ating government. No? So, mayroong sinusunod. No? So, yun ang mga ginagawa bago sumunod o before ka na may gagawin. So, meron kang susundin ng mga ordinances or sa pagsunod ng Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, meron tayong mga dapat ginagawa na karapat-dapat sa mata ng Diyos, mga kapatid. Example naman dito of preparation sa Old Testament din, sa Numbers chapter 6 verse 1 to 5. Sabi dito, and the Lord speak to Moses saying, speak unto them when other man or woman shall separate themselves to vow
a vow of Nazarite to separate themselves unto the Lord. Sabi so, he shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink. Neither shall he drink any liquor or grapes, nor eat moist grapes or dried. All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree from the kernels even to the husk. All the days of the vow of his separation, they shall now razor come upon his head until the days be fulfilled in which he separated himself unto the Lord. He shall be holy and shall let the locks of his head grow. So ito po yung mga mga kapatid ang ginagawa nila. Here are some preparations and we position for God's purpose. So itong ginagawa nila pang dati mga kapatid, yun din ang gagawin natin ngayon sa ating henerasyon. O ang ginagawa ng henerasyon dati, no? Si Moses pa, ito rin ang pwede natin i-apply sa buhay natin ngayon mga kapatid. Number one na dapat natin gawin habang piniprepare natin ang ating sarili, no? Prepare o preparations and your position sa iyong gagawing paglilingkod sa Panginoon, no? Preparation and new position for God's purpose, mga kapatid. Ito ang sabi dito na mga kapatid sa number one na ating sasabihin dito mga kapatid or gagawin natin mga kapatid. Here are some preparations and position for God's purpose. We should separate ourselves to any vow. Ano man ang mga panata, mayroon po tayo mga kapatid. Mga tradisyonal na mga panata. Ito, hindi na ako magsisigarilyo, hindi na ako maglalasing, hindi na ako, no? Dalasan mga ganyan mga kapatid. So, dapat gagawin natin ito. Number one, we should separate ourselves to any vow. O example, may panata, kapag magkaroon ng mahal na araw, pinapalo-palo yung sarili o nagpapapako sa krus. Mga kapatid, yan po ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. No? So, dapat, that is a blasphemy or sa Panginoon. Blasphemy, kakahiya, or ano yan sa Panginoon, hindi tapos na ni Lord, dinapos niya sa cross Calvary, hindi natin dapat gawin yan mga kapatid. So, we should separate ourselves to any vow, lalo na pang makamundong mga panata. Hindi matutuwa si Lord. Number two mga kapatid, iwasan na natin yung mga makamundong mga panata. We should separate ourselves to wine and strong drink. So, yung ating mga lifestyle, no? Iwasan na natin yan, ang mga strong drink, no? And no drink any liquor or grapes. And habang ginagawa natin yung pag-prepare, no? For God's purpose sa buhay natin, all the days of separation shall eat nothing. So, magkaroon din tayo ng practice ng fasting, mga kapatid. No? Fasting din tayo. And number four is we should be holy. So, hindi tayo gagawa ng masama. Hindi tayo gagawa ng natin sa Panginoon, no? Yung dapat ang gawin natin, matutuwa si Lord sa atin. So we should be holy. So you have 5 things to do how to prepare ourselves in pursuing the purpose of God in our life. We have 5 things to remember mga kapatid. Sabi dito, to go and prepare His way. Katulad ni John. Si John, kahit nasa sinampupunan pa siya, meron na talagang assignment si Lord sa buhay ni John. Diba? So, tayo rin mga kapatid, ganyan din ang pinapagawa ng Lord. Ano sabi sa Luke chapter 1 verse 76. And you, child, will be called the prophet of the highest, for you will go before the face of the Lord to prepare His ways. So si John, talagang tinawag na siya, no? Talagang meron na siyang gagawin. A new child will be called the prophet of the highest. So, propeta si John, no? Na siya ang nag-prepare sa way ni Lord. Yun ang kanyang ang purpose sa buhay niya, mga kapatid. So, ikaw, ano ba ang purpose mo, mga kapatid? No? Yun, to go and prepare His way. Marahil ang purpose mo ay magturo sa mga bata. Marahil ang purpose mo ay tumulong sa church as financial supporters. Kung marahil ang pagkatawag sa iyo ay pastor, mangalaga sa mga tuba, sa mga kaluluwa. O marahil naman ay ikaw ay evangelist, mag-share ng gospel sa iba't ibang lugar, ibang bansa, no? So, may iba't iba tayong katawagan. So, ini-prepare natin ang ating sarili ngayon
sa katawagan ng Lord. So, ngayon ginagawa natin ang pag-Bible study, ngayon ginagawa natin pag-aaral sa mga Word of God, pagbabasa na, so meditate the Word of God, and pagpunta sa church, sa atin ng mga mentoring, yung po ang preparation na ginagawa natin mga kapatid sa maging posisyon na pinuposisyon natin yung sarili natin sa purpose sa buhay natin. So to go and prepare His way, no? Yun ang ating ginagawa. To go and prepare His ways. Katulad ng ginawa ni John na piniprepare niya ang pagdating ng Panginoon. So mga kapatid, yun ang ginawa ni John. So wala na si John, wala na si Jesus, tayo na ang gagawa nun mga kapatid. And number two, to give knowledge of salvation to His people. So tayo, o si John, yun ang katawagan sa kanya, magbigay ng kaalaman na about salvation sa lahat ng mga tao na walang pananalig at pananampalataya sa Diyos. So si John yung gumagawa noon. Ngayon, tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo naman ang magtutuloy sa ginagawa ni John the Baptist. Sabi dito sa verse 7, Luke 1:77, to give knowledge of salvation to His people by the remissions of their sins. So, tayo ang magbigay na ngayon mga kapatid sa knowledge o kaalaman sa mga tao na about sa kaligtasan mga kapatid. Pangatlo, to give light to them. Sa Luke 1:79, ano sabi sa Luke 1:79? To give light to those who sit in darkness and the shadow of death. So tayo ay bilang nasa kaliwanagan na nakaalis na tayo sa kadiliman. So kumbaga yung buhay natin nasa kasamaan pa at ngayon nasa kabutihan na, nasa dating madilim, ngayon nasa liwanag na, at nandoon tayo sa kapahamakan, ngayon ay nasa kaliwanagan na, tayo naman ngayon ang gagamitin ng Lord bilang mouthpiece ng salita ng Lord na i-share na itong mabuting balita, itong i-share natin ang good news ng gospel. I-share natin mga kapatid. To give light to them sa mga nawala ng pag-asa, tayo ang gamitin ng Lord na magkaroon sila ng pag-asa sa mga taong walang kapayapaan, no? Tayo ang gamitin ng Lord sa mga taong wala pang relasyon sa Lord. Magkaroon sila ng relasyon dahil sa ating mga kapatid. So yun ang sinasabi dito. To give light to them sa mga taong wala pang kaligtasan. And number 4, to guide our feet in the way of peace. So tayo ang gamitin ng Lord mga kapatid na magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, ng mga taong magulong-magulo ng isip, magulo ng buhay. So tayo ang maging light o liwanag sa mga tao na yun mga kapatid para magkaroon ng peace ang buhay nila, magkaroon ng kapayapaan, na makilala nila si Kristo, magkaroon sila ng relasyon sa Panginoon. Ikaw ang naging guide nila mga kapatid. Katulad sa nangyari kay John na siya ang naging guide ng mga Israelita noon na magkaroon ng pagkakilala sa Panginoon. And sabi dito mga kapatid, sa panglima, to grow in spirit. To grow dapat bilang tayo ay mga anak ng Lord, piniprepare natin ang ating sarili, pinuposisyon natin ang ating sarili to grow in spirit. Dapat meron tayong eagerness, no? Yung longing na hindi lang tayo laging mga bagong Christian, hindi lang tayo laging yung tawag natin baby Christian, no? Dapat tayo ay magmamature din bilang mga anak ng Diyos. Magmamature ang ating spirit, magmamature ang ating pagkakilala sa Panginoon, maging strong ating faith sa Panginoon. And was in the desert till the day of His manifestation to Israel. So dapat manatili tayong matatag, manatili tayong malakas sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Anumang circumstances, anumang mga trials na darating sa ating buhay, tayo ay manatili hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi dito, and was in the desert till the day of His manifestation of Israel. So tayo ay dapat ay hindi manatiling baby Christian, kundi tayo ay lalago sa ating pananalig, pananampalataya sa Diyos, no? At hanggang sa pagbabalik ng Panginoon ng second coming ay maabutan niya tayo mga kapatid na tayo ay nanatiling naging matatag sa ating pananampalataya sa Diyos, katulad ng sa buhay ni John. He was faithful long before the crowds followed him across the Judean countryside. Diba? He lives wholly devoted to God's call. So, katulad din ni John, tayo ngayon, maging faithful tayo sa Panginoon. Maging faithful tayo na sumunod sa Panginoon bilang isang anak ng Panginoon, bilang tagasunod ni Kristo.
tayo ay makitaan na patuloy na mananampalataya sa Diyos, maging tapat at maging devoted sa katawagan ng Panginoon. Katulad ni John, his faith was not tied to comfort or status. Hindi nakatali ang kanyang pananampalataya sa comfort or sa kanyang sitwasyon, no? So, dapat tayo ay mag-level up. Kung ano mang sitwasyon meron ka ngayon, huwag ka makontento sa ganyang sitwasyon. Level up, mga kapatid, no? Kahit sabi nga dyan, God chose John because he was in position for his purpose. Pinili ng Diyos si John para na magposisyon sa kanyang purpose. So ikaw, pinili ka rin ng Panginoon. Bakit ikaw nandito sa Balanga? Bakit ikaw nasa itinalaga ka sa lugar ng Pampanga, Angeles, no? Kasi may katawagan ka. chose God chose Pastor Angel because he was in position for his purpose. Palitan mo yung pangalan niya. God chose your name because he was in position for his purpose. And then this remind us that placement in God's kingdom is not about prominence. Hindi po ito yung about sa kung kilalang kilala ka. Sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpapalawak sa kingdom ng Panginoon, hindi po dito ang pinipili lang ng Lord ay yun lang mga kilala ng mga pamilya, mga mayaman, no? Hindi lang sila pinipili mga this reminds us that placement in God's kingdom is not about prominence but about presence. So mas gusto ng Lord, no, napiliin ka kasi nandiyan ang presence ng Lord sa iyo, no. So yun ang pinaka-importante dito. Meaning we are not distracted from God's purpose today. So ano man ang sitwasyon, ano man ang iyong kinalalagyan ngayon, huwag kang ma-distract sa mga sitwasyon na nararanasan mo. Bakit? Kasi andyan ang presence ng Lord sa iyo. Andyan ang presence niya para maipagpatuloy mo yung purpose niya sa buhay mo. Because their hearts are not consumed with comparison or covetousness. So, katulad ni John, no? Hindi man nakibabase sa hindi mo kinukumpara ang sarili sa iba. So, dapat hindi tayo maging selfish, mga kapatid. So, covetousness, nagkaroon na sila ng natawag na makasarili, no? Makasarili na, greedy na ako lang ligtas, tama na po ako na ang save na ako may relasyon ako sa Lord, tama na po, buhay ko, okay na, masaya na ako. So, hindi tayo dapat maging ganun, kapatid. At hindi mo na i-compare ang sarili mo sa buti pa sila, magandang buhay nila, buti pa, dapat hindi natin gagawin yun. Diba? Kasi yun ang whisper ng enemy. The enemy whispers that our worth depends on platform. We're convincing us to uproot and chase recognition. Buti pa sila, nire-recognize. So, dapat wala na tayong mga ganun mga kapatid. Alisin natin yan. Sabi dito, when we believe, these people and character become pawns in His kingdom of self. This is opposite of what Jesus desired. Ang sabi sa Mark 3:13 to 15, basahin natin mga kapatid sa Mark chapter 3. Mark chapter 3, 13 to 15. And he went up on the mountain and called to him those he himself wanted, and they came to him. Then he appointed 12 that they might be with him, and that he might send them out to preach and to have power to heal the sicknesses and to cast out demons. So, ito naman, si Jesus naman ang gumawa nito. Si Jesus Christ pumunta sa mountain at tinawag niya ang kanyang mga disciples. No? At inappoint niya ang mga disciple niya. Siyempre, yung mga disciple niya, tinuruan niya rin paano mag-preach. And binigyan niya ito ng kapangyarihan na magpagaling at cast out ng demons. So, listen din tayo mga kapatid kung anong ginawa ni John the Baptist na pagtuturo, no, sa mga tao noon, no? At kung ano naman ginawa ni Jesus Christ sa pagtuturo doon sa mga 12 disciples niya noon, ngayon mga kapatid, inaasahan din ng Panginoon na gagawin mo rin yun mga kapatid. Kung anong ginawa ng Panginoon, anong ginawa ni John the Baptist, anong ginawa ng Panginoon, yun din po ang gagawin natin mga kapatid. Naasahan ng Lord yun. So Jesus chose His disciples that they might be with Him. First, His priority wasn't their ability, influences, or credentials. Hindi ang priority ni Lord, anong tinapos mo, may influensya ka ba, kilala ka ba o hindi. Sabi dyan, it was the present. He values relationship over performance, knowing transformation flows from intimacy with Him. So, ang mas gusto ng Lord, yung intimacy natin sa Kanya, mga kapatid.
Hindi yung tinapos mo, hindi yung credentials mo, hindi kung kilala ka ba o hindi. Hindi yun magmamatter dyan, mga kapatid. Ang sabi sa John 15:5, reminds us to abide. Ang sabi dyan sa John, mga kapatid, John 15:5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit. So tayo mga kapatid, bilang anak ng Diyos, ba sabi ng Panginoon, na dapat ay magkaroon tayo ng bunga. Ang bunga natin mga kapatid, hindi lang yung bunga ng ng Holy Spirit, no? Nine o fruit of the Holy Spirit. But ang bunga natin talakay dito mga kapatid, ay dapat tayo ay mag-share ng gospel. Kung anong ginagawa ni John the Baptist, ang ginagawa ni Jesus Christ noon, gagawin din natin mga kapatid. I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. So, ni-require ng Panginoon na magkaroon tayo ng mga bunga. Magkaroon tayo ng bunga sa spiritual. Magkaroon ka ng anak sa spiritual. Mag-share ka ng gospel. So, sabi dito, for without me, you can do nothing. Kung wala ang Lord, wala ang tulong ng Lord, wala kang magagawa ang kapatid. Kaya huwag mo sarilinin na kaya ko to, kaya ko mag-share. No. Hindi natin kaya yan kung wala ang leading ng Holy Spirit, mga kapatid. Sabi diyan, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bear much fruit. For without me, you can do nothing. Huwag tayo makuntindo na tayo-tayo lang sa laman ng church, mga kapatid. Kasi sabi dito, sabi ng Lord John sa 1, I am the true vine and my Father is in the vine dresser. Verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. So kung sino daw ang mga branch na hindi nagbubunga ay putol. Huwag mong hayaan na putulin ka ng Lord. No? And every branch that bears fruit, He prunes. Oh, kapag nagbibigay ka naman ng bunga, tinuturuan, tinuprons, inaalagaan, parang pinuputol yung mga sobra-sobra that it may bear more fruit. Tinitrim, tinitrim, tinitrain. You are already been clean because the word which I have spoken to you. Abide in me and I in you. And the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So, dapat tayo ay mag-abide lang talaga sa Panginoon, mga kapatid, kasi wala talaga tayong magagawa kung wala ang Panginoon. So, mga kapatid, relational proximity to Christ positions us for His kingdom work. The world clamors for influence, but God seeks those whose heart are fully abide in Christ. Stand firm in Christ, where He has placed you, and stay wide. So, kung saan kayo nilagay ng Lord, stand po kayo doon. Abide in Christ. What He has entrusted with us, unwavering faith. So, kung anong mang ipanagkatiwala ng Diyos sa atin, mga kapatid, pagyamanin po natin ito through sa faith na Lord na binigay sa iyo. Especially in unseen places, reflection, are you distracted by, yan. Especially in unseen places, mga kapatid. So, ang reflection natin ngayon, are you distracted by comparison or covetousness? How could you reclaim a God-centered position in your current season? What is covetousness? It's about greediness, gluttony, and selfishness. So mga kapatid, huwag tayong maging selfish, huwag tayong maging greediness, no? Na greedy ka masyado, okay lang, akin to, ako lang save, okay na ako. Diyan. So dapat hindi tayo dapat ganun, mga kapatid. Huwag na natin i-compare ang sarili sa iba. So bilang mga anak ng Diyos, ito po ang gagawin natin, mga kapatid, application. Bilang mga anak ng Diyos, ako ay handa na iposisyon ang sarili sa pagsunod sa purpose ng Lord sa buhay ko. Bilang tagasunod ni Christ, hindi ko ikumpara ang sarili ko sa iba. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi paligsahan, ito'y patagalan at palaliman pa ang tiwala sa Diyos. Ihanda ang sarili, iposisyon upang magampanan ang pagkadisenyo ng Diyos sa buhay ko. Magagawa ko ang nais ng Panginoon at siya lamang ang malulahati sa buhay ko. Glory to God, mga kapatid, no? So, yun lang natin laging tandaan, mga kapatid. Sa pag-prepare natin sa sarili, sa pinapagawa ng Lord sa atin, gayahin natin ang ginagawa ni John, ginawa ni Jesus Christ, no? To go and prepare His way, to give knowledge of salvation to His people,
to give light to them, to guide our feet in the way of peace, and to grow in spirit. And mga kapatid, patuloy nating i-apply na bilang mga anak ng Diyos, ako ay handa na iposisyon ang sarili sa pagsunod. Sa purpose ng Panginoon sa Lord sa buhay ko. Bilang tagasunod ni Christ, hindi ko ikumpara ang sarili ko sa iba. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi paligsahan, ito'y patagalan at palaliman ng pagtitiwala sa Diyos. Ihanda ang sarili, iposisyon upang magampanan ang pagkadisenyo ng Diyos sa buhay ko. Magagawa ko ang nais ng Panginoon at siya lamang ang maluwalhati sa aking buhay. Shalom, shalom everyone mga kapatid. Glory to God po. Salamat sa pakikinig. Ang Lord ang patuloy magbigay sa atin ng spirit of wisdom, no? Is magbigay sa atin ng spiritual ears and spiritual eyes na patuloy natin itong ma-apply kanyang mga salita. Shalom, shalom everyone. See you next time.